Dagdagan pa ho natin ang ating mga panayam sa mga sandaling ito sapagkat maliban ho dyan sa Israel, Iran at maging yung sa Qatar na nabanggit ho natin kanina, maging doon sa area ho ng Bahrain ay nakaranas din ho ng mga pag-atake mula sa puwersa ng Iran. At dahil ho dyan, makikikumusta tayo sa kababayan ho natin dyan sa bahagi ng Bahrain upang malaman yung kanilang kalagayan. Magandang tanghali po ang aming pagbati mula sa Pilipinas. Kumusta na ho kayo dyan? At tayo napapakinggan nationwide, worldwide, through 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Welcome to the program. Bigyan na lamang ho natin siya ng alias na Linda dahil pakahigpit ho ngayon dun. May inaresto na dahil sa mga mga paglabag doon sa mga tagubilin ng mga otoridad. Mula ho siya dyan sa may Era Tower at sa bahagi ng Bahrain. Makikikumusta ho kami para sa sitwasyon nyo dyan. Matapos yun yung pag-atake ng Iran, anong oras ninyo umpisang naramdaman yung matindi ho mga pagsabog at paano naman kayo nagkubli para sa inyong kaligtasan dyan sa inyong lokasyon? Yung first attack po is umaga po, mga 11 or 12. Nag-alarm muna yung yung CP, yung cellphone po namin. Yung cellphone ko nag-alarm muna. Tapos within 15 minutes, yun, yung unang pagsabog sa Jufair. Tapos yun, nakakatakot nga po, takot po kami. May evacuation center naman, may shelter po kami. Binigay na rin ng Philippine Embassy po sa amin, sa gobyerno, yung mga shelter kung saan pwede kaming lumikas at doon pumunta. Pero yung iba is nagstay na lang sa bahay. Kami nagstay na lang rin kami sa bahay. Tapos yung nakita namin kasi nasa rooftop kami is sa Era Tower, dito lang sa Mayhura, yun, sa building. Yun na talaga, natakot na talaga kami kasi malapit na sa amin grabe yung pagyanig sa bahay namin, sa flat namin. Yun, umiyak talaga ako as in grabe, na kami, labasan na lahat, dala na namin yung personal items namin, yung mga passport namin, dala na namin kasi nakakatakot na, malapit na kasi sa amin dito. Pero in-advisean lang kami na wag munang lumabas, magmatsyag lang kasi nga may may national bus rin na kung na nagpapa-evacuate. Tapos hanggang ngayon yung yung marami lang na mga missiles na yun, doon lang talaga kami natakot, yung malapit na sa amin sa Era Tower, kasi yung una target lang nila is American base, pero nung tumagal na pati commercial base na na nila na tinarget na nila, yung drone yun tapos yun doon sa may Muharraq, marami din na may isang bahay doon na kalahating bahay na sira din kasi doon na yung rin yun, nakakatakot, as in sobrang takot talaga kami dito. Umiyak na nga ako kahit ako umiyak na kasi tapos yung sa tinarget nila doon sa head kasi malapit yung sa airport kasi tinatarget nila yung airport kaya yun. Yun, pati pala airport. Yung binabanggit ho ninyong evacuation centers, yung ba ay equipped ng bomb shelter na kahit papano mas ligtas para maging permanenteng evacuation area, o mula na dyan sa pinaglikasan baka later on ililikas na naman dahil sa mga pag-atake? Paano ho ba yung sitwasyon po dyan? May inilikas na rin kasi nasa evacuation na sila yung iba avenue, pero nilipat na rin sila ulit kasi delikado rin yun kasi malapit rin sa Jufair, malapit lang sa bombahan rin, so nilipat na rin sila sa medyo malayo-layo. Yun. Pero kami dito lang, nag-aantabay lang kami kung ano man mangyari kasi mahirap na rin lumabas yung mga debris kasi nagkakalat na kaya dito na lang kami sa bahay. Pero nagmamasid-masid pa rin kami ng mga kasamaan, mga ka-flatmate ko rito.
kung in case kung ano nang mangyari, ano. Okay. Well, yung inyo pong, halimbawa, kagaya po ninyo, lilikas kayo, pero meron ba kayong supply man lang, makakain na sasapat po sa panahon ng inyong pagkukubli? Hindi kasi natin batid kung hanggang kailan ho ito. Paano ho yung mga needs po ninyo dyan? May pasok din ba yung ibang trabaho at yung mga estudyante, paano ho ang sitwasyon? Close po yung wala pong pasok bukas yung mga bata. Wala pa naman po yung panic buying, wala pa naman po kasi lahat hindi naman lumalabas tapos na order lang online kami, order lahat ng kailangan namin na sa order lang ng online hindi na kami pumupunta ng store or mga yung mga grocery, nasa online lahat yung namin, yung order namin. Wala rin pasok yung bukas yung nagtatrabaho po. Kasi pero lahat yung school is walang pasok kasi doon kasi evacuate yung mga tao na gustong pumunta ng shelter doon sa mga school kasi. Kaya Ayun, no. Siguro may tanong ko na lang din po ito, no. Alam ko gusto nyo magtrabaho, gusto nyo kumita dyan habang kayo nananatili. Pero kung sakasakali medyo matindi-tindi itong sitwasyon po na ito kumpara doon sa mga nakalipas. Nais nyo na ba na umuwi dito sa ating bansa kung ganyan talaga yung sitwasyon at magpapatuloy? Nakikinig ko kasi, naka-monitor ngayon yung ating mga ahensya ng gobyerno para naman maiproseso kung sakasakali yung pagsundo sa inyo at sa iba pang mga nagnanaiso na makabalik sa Pilipinas. Yung una po is gusto ko na talagang umuwi. Yun yung iniisip ko, gusto ko nang umuwi para maging safe po. Pero naiisip ko rin is paano pag umuwi ako, wala rin akong nasa college na yung mga anak ko, 3 pa yung pinapaaral ko. So hindi ko rin pag umuwi ako, wala rin sino yung magsusuporta sa mga anak ko, wala rin. So kahit na delikado pa, magsistay po ako, stay na lang po ako. Marami rin dito na na mas pipiliin nilang magstay. Ingat na lang po, pray na lang po, yun na lang yung sandata namin, pray na lang po kami. Okay, eto pagkakataon po sa inyo para manawagan sa inyong mga kamag-anak. Alam ko, nakasubaybay din ho sila sa mga pagkakataong ito at kahit paano identified yung boses po ninyo, at least alam po nila na kayo po yan na nandyan pa rin sa bahagi ng Bahrain. Mailahad lang po ninyo yung inyong sitwasyon at siguro kung may panawagan po kayo, go ahead. Pamilya ko sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Okay lang ako rito. Yung lang, alert rin kami rito alert rin yung government dito. Tapos ipagdasal nyo na lang na tumigil na yung pangyayari nito. Kasi yung takot namin at kaba, sobra talaga kasi yung kung andito lang kayo, grabe na yung panic namin at saka iyak kasi yung nangyayari malapitan lang sa amin kasi malapitan lang, kaya yun, grabe yung takot namin. Nagsibababaan kami kasi nasa nasa rooftop kami, nasa taas kami nung nangyari. Bumaba na kami dito sa ilalim. As in, grabe, sobrang takot namin. Pero pagdasal nyo lang na matapos na yung kaguluhan, yung pagkamisal dito sa amin. Ayan, sige po. Maraming salamat at pinaunlakan nyo yung aming tawag. Sana ay matapos na nga itong kaguluhan po dyan. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Mga
Mga kabombo at mga Kastar Nation, nariyan ang kakatapos ho nating pakikipag-usap kay alias Linda, no? Mula ho dyan sa may Era Tower sa Bahrain. Yan ho yung sitwasyon sa kanila ngayon. Talagang yumayanig yung mga gusali ho ron. The moment na may mga pag-atake, may mga pambubomba na ginagawa at ginagamitan pala ng drone ang pag-atake dyan sa kanilang bansang kinalalagyan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.